Hi guys! Sa mga first timer na magpapa-renew ng kanilang rehistro ngayong 2025, may kaunting tips akong sasabihin sa inyo. Kasi may mga natutunan din ako kahapon. Actually, biglaan tong pangyayari na to. So, simulan ko na yung kwento. Basically, first thing first, wala akong experience sa pagpaparehistro kasi nga first time Pagkabili ng sasakyan, yung first 3 years, ang nagre-rehistro nun yung kasa na kung saan nyo binili yung sasakyan nyo. Tapos, after ng 3 years, annual, ikaw na yung magpaparehistro. Okay? Kaso ang problema, wala akong idea. So, pumunta ako sa emission para magtanong-tanong. Kasi nga, requirements na meron kang certificate ng emission pag magpaparehistro ka ulit pag magre-renew. So, nagtanong-tanong ako dun sa mga staff doon. Then, tinanong nila ako, Boss, full service? Syempre, wala akong idea. Medyo napapaisip ako. So, hiningi na lang yung ORCR para ma-presyon daw kung magkano. So, binigay ko. Then, nung chinek nila, ang sabi nila sa akin, Sir, sa October pa mapapaso yung rehistro mo. Kaso, yung renewal mo ngayong February 2025 na. Ang gagawin na lang natin dito, insurance na lang kung gusto mo. So, syempre, wala akong idea. Medyo nagulat ako. SVB? May sinabi pa siyang SVB na lang to, sir. So, hanggang ngayon hindi ko nakuha ano yung meaning ng SVB na yon. So, hinayaan ko na lang. Then, hanggat sa matapos niya yung pag-file ng insurance. So, nung nakapag-file na ng insurance si sir, nagbayad na ako ng 1,250. So, kahit sa presyo, wala akong idea. Then, after ko magbayad, nga pala guys sa mga taga-karatig dito sa Cavite, Noveleta, Cavite City, Rosario, tingin ko makakatulong sa inyo to. Kasi doon ako sa LTO Kawit nagpunta Okay, so mabalik na tayo sa kwento. Nagbayad na ako ng insurance, 1,250. Then sabi ni sir, punta na lang daw ako doon sa second building ng LTO Kawit. So syempre hindi ko naman kabisado kung ano yung second building na tinutukoy niya. Then, ang ginawa ko na lang, pumunta na ako sa LTO. Actually, biglaan talaga Wala akong planong magparehistro kahapon. As in, magtanong lang, sourcing ko ano talaga, paano yung proseso, ganyan. Tapos, nung pumunta na ako sa LTO, syempre, ang unang gagawin doon, may sasalubong sa inyong staff na lalaki. Sisingilin kayo ng 10 piso sa parking. Tapos tatanungin ano yung gagawin niya doon. Then sinabi ko magpapa-renew ng sasakyan. Then sasabihin niya, Sir, punta ka doon sa may kubo. Kubo daw, something. So syempre hindi ko sure anong kubo yung tinutukoy niya. Then nagpark na lang ako doon sa may basketball court. Then may mga staff na doon ng LTO. Hindi ko sure kung kubo yun basta may something area sila doon. Tapos pinresent ko yung ORCR. Tsaka yung binigay sa akin ng yung sa emission, yung binigay sa akin. So, sinabi ko lang na magpapa-renew ako ng sasakyan. Then, ang unang gagawin nila, i-check nila yung sasakyan nyo. Pa-i-start, tapos, check yung busina, headlight, tapos hazard. Tapos, sisilipin din nila yung triangle sa emergency. Nalimutan ko yung tamang term So, pag nakita na nila yon, all goods ka na. Pwede ka nang pumunta sa yung building, yung second building na sinasabi ng emission. Kung nakapunta ka na sa LTO Kawit, kulay blue yung building na yun Hindi ko sure kung pangalawa kasi may isa pang building din sa kaliwa. Basta yung kulay blue yung building. Papasok ka doon, tapos pupunta ka sa window E. Doon mo ipepresent yung mga papeles nung binigay sa emission. Then, i-check lang nila.
Tapos, after nun, maghihintay ka na lang ng kaunti. Bibigyan ka ng queue number. Tapos, yung queue number mo, tatawagin sa cashier. Then, pag natawag na sa cashier, magbabayad ka na. So, ang binayaran ko pala, 810 pesos dun sa renewal. Tapos, ito na yung medyo nakakatawa na part. Kasi first timer ko eh. Baka makatulong sa inyo. Nagbayad na ako ng 810 pesos. After nun, ang ibinigay lang sa akin is OR. Yung official receipt. So, nagtaka ako. Napaupo pa ako saglit. Bakit OR lang? Nasaan yung CR? So, medyo kinabahan pa ako ng konti nun. Yung CR, yung Certificate of Registration. Medyo kinabahan ako ng konti kasi first timer eh. Hindi ko alam kung paano yung mangyayari talaga. So, pumunta ako ulit sa cashier. Tinanong ko na lang. Sabi ko, Sir, nasan yung bagong CR? OR lang yung naibigay. Tapos, ang sabi sa akin, Sir, hindi pinapalitan ang Certificate of Registration. Bali, OR lang yung ini-issue talaga namin. Then, ginugol ko na lang yung sinabi nila. Then, based sa Google ko, yung Certificate of Registration pala, pinapalitan lang pag, kunwari, lumabo na, or nawala, or change ownership. Yun yung sabi ni Google. So, sa mga first timer dyan, so, sana makatulong to sa inyo. Kasi sobrang nakaka-shock talaga eh, yung mga ganung experience eh. Okay? So, mukhang hanggang dun na lang muna tayo ngayon, ha? Kung nakatulong to sa inyo, subscribe. Peace.